Ilang ulat ang lumabas ngayong araw na dinala umano sa ospital si Pangulong Kuting Jr. matapos umanong magkasakit ng malubha. Ayon sa mga balitang kumakalat, kasalukuyang agaw buhay umano ang Pangulo, ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol dito. Ang mga detalye hinggil sa kalagayan ng Pangulo ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Samantala maraming ayon kay VP Sara Mangdetuna ng isang magtatasin sa gobyerno at sa mga Pilipinong nagtitiwala sa mga leader ng bansa. Ano niya hindi dapat hinahayaan ng ganitong klaseng suporta sa mga isyu ang nabato laban sa kanya, partikular na mga pagkakasangkot sa mga aligasyon ng katilihan dapat magsilbing babala ito sa iba pang opisyal na nagpapakita ng simpatya sa mga kilusang nagdadala ng tulungan sa lipunan. Samantala patuloy na umiinit ang usapin na tinasang magbibigay ng pahayag sa Speaker Romualdez upang linawin ang mga osasyon laban sa kanya. Maraming mga mambabatas ang nakaabang sa magiging tulong ni Speaker, gaya na itong mga akusasyon ay maaaring magkaroon ng malagang epekto sa kanyang liderato at sa buong administrasyon. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit sa agong lahat sa kuting mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga lahat ng bagong balita sa tunay na boses ng bansa. Para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Una, ang Pangulong Marcos Jr. may karamdaman ngayon sa headlines ng Philippine Star na nabasa ko kanina. May gathering, I think kahapon, yung sa Malacanang, yung awarding ng Outstanding Public Servant. Nakaw, makita nyo sa caption natin is ano siya, habang nag-i-speech, huminto siya at gumanon. So, ang karamdaman ng Pangulo ngayon is ordinary man lang. Yung cold and sipon at ubo. At sabi niya, hindi daw siya papipigil sa pagtrabaho kahit may sipon at ubo siya. Kamakailan ang mga media personnel tinanong itong si DOH Secretary Herbosa, bakit ang Pangulo naka-face mask sa isang sectoral meeting? May sakit ba siya? Ang unang statement ng DOH Secretary is he's under the weather. Yung under the weather, ibig sabihin may karamdaman. Although, hindi malala. So, yun pala, sipon at ubo. At later on, binawi ng DOH Secretary yung kanyang statement na the President is under the weather. Okay? So, ayun, halos lahat naman tayo tinatamaan ng sakit. At yun, natapos yung kanyang birthday party last week. Siguro napagod, duran-duran party, yun, tinubuan ng sipon at ubo. Anyway, yun po ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But ito, another public figure na kilalang kilala sa lipunan na dinapuan ng sakit, pag-usapan natin ngayon. Walang iba kundi si Dr. Willie Ong. Okay. So, sikat ito na vlogger sa YouTube. Ako, nanonood ako sa mga health tips ni Dr. Willie Ong. And personally, nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa panunod ko sa kanya, nagiging health conscious ako. So, nalungkot ako nung i-announce niya na tinubuan siya ng matinding sakit na cancer. Ang tawag is sarcoma. Yes. Kung sino pa yung binabasa kong mga comments, may nagsabi na kung sino pa yung matulunging doktor, siya pa yung tinubuan ng ganitong klaseng sakit. So,
ito, sa Philippine Star na headlines, Sara wishes Willie Ong is speedy, complete recovery. So ito, ang ating BP Inday Sara, makita nyo ang kanyang pagkatao. Karakter, no? Pinabayaan niya na yung, kasi magkalaban sila sa vice presidential election, ano? Noong May 22. Kaya lang, kinalimutan ni BP Sara yung political differences. Yun, padala ng sulat ng pakikiisa. Ito, basahin ko yung letter ni BP Sara kay Doc Willie Ong. Sabi niya, I extend my heartfelt support and wish you a speedy and complete recovery. Your courage and optimism deeply moved us all as you shared your diagnosis and ongoing battle with sarcoma. Your strength and positive outlook in such adversity are genuinely inspiring. Yun po ang mensahe ng Vice Presidente kay Doc Willie Ong. My mother, sabi ni BP, Elizabeth, watches you on YouTube and prays for mercy and healing. So, ito maganda. Yung pagkakaisa ba? Ito, yung real unity na sa ganitong pagsubok, dumadamay. Nakikiisa. So, ano yung sakit nga sarcoma? I think ang sarcoma is cancer nandito sa tiyan. Okay? Mahirap daw na ano ito. Sabi ni Doc Willie Ong is kulang daw ang research, kulang ang gamot para i-treat itong sarcoma. So, it's a very difficult battle but nakakatuwa yung ano ni Doc Willie Ong, sabi niya is labanan natin ito. So ano ang sanhi? Bakit tinubuan siya ng sarcoma? Si Doc Willie Ong mismo ang nagsabi na na-stress siya sa mga buzzers. Okay? So, rare type of a sarcoma is a rare type of malignant or cancerous tumor that develops in bone and connective tissues. Okay. Sa ngayon, si Doc Willie Ong remains optimistic despite the lack of research and medicines to treat sarcoma. So, napanood ko yung kanyang announcement na may may cancer na siya at binanggit niya is na-stress ako, sabi niya. So, ito lesson learned sa atin na huwag tayong papayag. Lahat man tayo may problema. Kailangan dapat labanan natin, i-manage natin yung level of stress. So, si Doc Willie Ong inamin niya na na-stress siya sa mga buzzers. Kaya ang kanyang advice, huwag na kayong magbasa ng mga comments. Baka matulad kayo sa akin na stress sa mga nagbabas sa kanya. So, I don't know kung wala naman akong nababasang negative comments tungkol sa kanya. Ako, ulitin ko, personal na pasasalamat sa kanya dahil sa very effective yung kanyang mga vlog tungkol sa kalusugan. I don't know, nung panahon ng presidential, May 22 election, baka doon siya binas tungkol sa politika. Meron pa atang nung kampanyahan is siya nahulog ata sa isang platform at na kuwan ba ang kanyang kamay, something like that.
And then, yun na nga siguro, yung pagbas sa kanya dahil sa pagpasok niya sa politika. Yun ang aking pagkakaintindi. Correct me if I'm wrong. Kaya lang kung yung kanyang pagblablag, yung kanyang pagbibigay ng mga payo, to me, I find it very practical yung mga payo ni Doc Willie Ong. So, ako, nakikiisa ako sa sambayanang Pilipino, nakikiisa ako kay BP Sara sa pagdarasal sa speedy and fast recovery ni Doc Willie Ong. So, lesson learned, lahat tayo, hindi natin alam ang ating kinabukasan. Our life is so uncertain. Sino mag-akala na isang doktor na mabait, matulungin, siya tatamaan ng ganitong klaseng sakit na cancer. So, this brings us to yung buhay natin very uncertain. At lahat po tayo, tubuan ka man ng cancer o hindi, darating ang panahon, paano pa rin tayo sa mundong ito? So, ang tanong, pagkunin na tayo ng Panginoon, dahil hiram lang sa Diyos ang ating buhay, kung kunin na tayo ng Panginoon, meron ka na bang kasiguruhan na makabalik sa Diyos sa langit? Kung ako ang iyong tanongin, ang sagot ko is meron na. Bakit ako sigurado na makabalik sa Diyos o after my death makapunta sa heaven? Dahil sa gospel, yung magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung gospel, magandang balita? Ito yung palagi kong sinasabi, A, B, C. Yun ang good news ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Makasalanan po tayong lahat. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kaya lang ang Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesus, para iligtas tayo sa kapahamakan. So ano yung B? Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tapos na yun, it is finished, sabi niya. So, ang gawin natin yan is tanggapin yung good news. Tanggapin yung kapatawaran. So, number 3, ano yung C? Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So, ginawa ko po na yun. So, tinanggap ko ang Panginoong Hesus na Panginoon at Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya, anytime, dapuan man ako ng sakit o anumang karamdaman o anong biglang pagkamatay, I am now ready to face God in heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya, huwag muna tayong patagalin, mag-ABC na po tayo. Dahil sa obstruction of justice for harboring Pastor Ipolo Kibuloy. So, pinaghihinalaan si dating Pangulong Duterte na nagtago, tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so, nung budget hearing ng Department of Justice, ang sponsor ng DOJ budget, itong si Bicol Party List Representative Bungalon. Tinanong siya ni Congresswoman Franz Castro tungkol dito yung obstruction of justice. Ang sagot naman ni tinanong kung si Duterte can be held liable for tinanong si Castro at ni Castro si Representative Bungalon kung pwedeng ma-held liable si Tatay Digong for harboring Kibuloy. Ang sagot naman nitong si Congressman Bungalon is yes, if the elements of the offense are met. So ngayon, ang Philippine National Police
meron na silang listahan, pinag-aaralan ang posibilidad pag-file ng kaso sa mga tao na tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa masigurado kung kasama ba doon sa pangalan si PRRD. Alam naman natin, siya yung administrator ng KOJC Properties. So, I don't know kung ano ang magiging resulta nitong investigasyon na ginagawa ng PNP, kung sino-sino ang sampahan ng kaso, yung obstruction of justice, pagtulong kay Pastor Kibuloy. Okay, another masamang balita. Ito naman sa mga KOJC leaders nung nagkaroon ng halos 2 weeks na pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible ang mga KOJC leaders sasampahan din ng separate na kaso. Ito sa headlines ng Philippine Star. Basahin ko. Inciting to sedition raps IDE versus KOJC rallyist. Okay. So ito pong si Brigadier General Nicolas Torre, PNP Regional Director ng Davao. Sinabi niya na they are now finalizing criminal cases against the officers and members of KOJC who allegedly obstructed the manhunt for Kibuloy. Okay. So anong kaso? Sabi ni Torre, there's inciting to sedition. The rally on the second day of manhunt, there was inciting to sedition as well as conspiracy to commit sedition. So, yun po ang pahayag ni General Torre sa kanyang interview sa DZBB. Okay, DZBB. Sabi ni General Torre, yun na nga, at least 10 personalities na hindi pa niya pinangalan ay nasa PNP's list of possible respondents to criminal cases being re-headed. Hinahanda na itong mga kaso. So, according to PNP Chief General Marvel, na he has ordered the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at saka itong Anti-Cyber Group for the case build-up against people who shielded o yung tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy. So, sabi ni General Torre, we have mobilized a dedicated investigation team to pursue those who sheltered Kibuloy and obstructed justice. The PNP is fully committed to bringing these individuals to account and ensuring they face the full force of the law. So yung una kong sinabi na posible, sabi ng DOJ, na maisama si PRRD na mapailan ng kaso kung the elements are complete. So, ang challenge ngayon nasa PNP, paano sila makagather ng enough evidence na mag-link itong si PRRD na tumulong siya sa pagtago kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, punta tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. I think may motion ata na ipa-house arrest na lang. I think hospital arrest. So I don't know kung ano na ang decision ng korte, kung papayagan ba nila si Pastor Apollo Kibuloy na
Sa ngayon kasi nakadetain siya sa Camp Crame, sa PNP Custodial Detention Center. So, ang move ng kanyang mga legal team is magkakaroon ng hospital arrest. I don't know, how old na ba si Pastor Apollo Kibuloy? So, depende naman yan. Kung talagang mapatunayan na may health condition, pwedeng papayag ang korte na doon siya sa hospital, i-confine. So, hindi ko alam. Let's wait for further developments kung i-grant ng korte yung request ng legal team na siya ng hospital arrest. Ano pa? Yung sabi rin ng DOJ na yung extradition request ng US baka on the way na. Kasi as early as 2021 ata, meron ng indictment si Pastor Kibuloy sa US. Parehas din yung mga kaso na kinakaharap niya dito sa Pilipinas, the same case na i-file sa US. So, hindi pa nagsisimula ang trial. So, ito yung kinakatakutan ni Pastor Kibuloy, yung iti-turn over siya ng Philippine government sa US government. Yun, extraordinary rendition ba yan? Willing si Pastor Kibuloy to face trial dito sa Pilipinas. But kabado siya, ayaw niya doon sa US. But depende na kung magkaroon ng extradition request, US, request nila na ma-extradite si Pastor Kibuloy, I believe, aaprubahan ito ng Philippine government. Ayun, Pastor Kibuloy will face trial in the US. So, yun po ang kaganapan sa KOJC. Sa ngayon is I think bumalik na yung normal activities sa KOJC compound. Nag-start na yung normal religious activities ng grupong ito.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!